Ayun. So magandang hapon mga ka-Blue Shirt. Ako si Hazel, ang host nyo for today. Welcome po at maraming salamat dahil naka-attend po kayo ng aming free online training na Basic Graphic Design in Canva. Tayo ay matututo ngayon ng mga basic tips kung paano mag-design gamit ang Canva para magamit ito sa trabaho at kumita. So bago po tayo magsimula, magpapahilala lang muna po kami. Ang Blue Shirt mobile app ay hindi isang manpower o recruitment company. Kami ay libreng mobile app na pwedeng i-download sa Google Play Store. Nagko-connecta po kami ng mga job seekers at employers, so wala rin kailangan bayaran para mag-download, register, at apply. So, scan o screenshot mo lang po ang QR code na nakikita niyo sa screen o sundan ng apat na simple steps na ito. Uh, Una, mag-download ng Blue Shirt mobile app sa Google Play Store. I-type nyo lang ang Blue Shirt Stronger Together. Pangalawa, mag-register bilang job seeker. Pangatlo, mag-upload ng maayos na resume at dapat po may formal profile picture din para makita kaagad ng mga employers. At syempre, maghanap po tayo ng trabaho sa app at i-click ang apply button. Okay. So we would like to take this time na rin po na i-share sa inyo ang mga job openings namin sa Blue Shirt mobile app. Makikita po sa amin screen ang listahan ng mga trabaho at kung paano po mag-apply dito. So doon din po sa app makikita ang full details, kaya download na po or send your resume to eunice@blueshirt.work. Let's introduce our speaker for today. Yan, makikita niyo siya si Lindsay Fordan, kasalukuyang isang social media specialist sa Blue Shirt Solutions Inc. Nagtapos siya ng Bachelor of Science and Business Administration major in Marketing Management sa pamantasan ng lungsod ng Marikina at ng Arts and Design Animation naman sa Asian College. Isa rin siyang multimedia tech sa Heritage Christian Church at umaattend rin po siya ng mga film lectures sa UP Film Institute. Pakita ka naman, Lindsay. Kaway-kaway naman po dyan. Ayun. Okay, so let's start our topic po. Take it away, Lindsay. Ayan. Hello, am I audible po? Yes, you are. Audible ba ka? Okay, so yun, I'm Lindsay po. Speaker nyo for today. Okay, so let's start. Sorry kung medyo maingay pala, may event kasi sa baba. So, okay. Okay, first of all, disclaimer po muna, no? So, almost lahat po ng i-discuss ko for today ay based po sa mga personal experiences, mga nabasa or napanood ko dati, no? And hindi rin po ito sponsored ng Canva. So, ayun. I started designing since high school kasi, no? Since mahilig talaga ako sa arts and na-influensya na rin ako ng kuya ko since sa ganitong line of work din siya, no? So, I actually use Photoshop dati, but ever since, but ayun, I hate to admit it, pero life-changing yung paggamit ng Canva. So, ayun, sobrang magagamit natin. Nag-start ako gumamit ng Canva late college, and hanggang ngayon, currently sa work ko. So, syempre, madaling gamitin, accessible, marami ka pang talagang magagawa, no? Kumbaga, all-in-one na. Photo editor, video editor, PowerPoint and even documents, and even scheduling ng posts sa iba't ibang platforms, no? Wala sa Canva. Ayun. Okay. Then, di ba usually sa mga ganun, magkakaiba yung ginagamit nating software or app, but in Canva, magagawa natin lahat. So, in one place lang. So, di ba, sobrang convenient niya. Okay, so let's define po muna, no, kung ano yung graphic design and of course yung Canva. So, kung possibly, yung iba dito alam na kung ano yung graphic design or yung iba gustong matuto. So, okay. Syempre, in simple terms, no? Based sa Oxford Dictionary, graphic design is the art or skill of combining text or pictures in advertisements, magazines, or books, mga ganun.
And it uses design elements like lithography, or mas kilala natin as fonts, the term, no? Images, symbols, and colors to create visual information or communication for an audience. So, yan. So, connected talaga siya sa marketing, no, kung iisipin. Kasi, di ba, in marketing, it is an activity of promoting or selling products or services. So, you're designing to create something to others. In marketing, you're designing to persuade someone into buying your product or service. So, yung question na kailangan natin masagot is, paano ba makapag-design effectively para mangyari yun? So, yan, mapapag-usapan natin yan sa mga susunod nating slides. So, of course, yung Canva, siguro alam niyo naman siguro yung Canva, yun. So, but in simple terms, accessible design tool siya that can be used by everyone. Free lang, and meron din premium. Ayan. So, pwede na siya magamit sa desktop or phone. And letting you know lang din po na pwede kayo mag-download ng Canva for free for desktop directly, no? Kasi yung iba nakikita ko sa browser sila nag-edit. So, mas madali po yun if naka-download na po siya sa desktop. So, para kasama na siya ng ibang software nyo dun sa bottom part ng inyong computer. Ayan. Kasi di ba, ang dami nating tabs usually, ayan, naka-open lagi. Ayan. So, bawas tab siya. And of course, it can be used to create visual content easily, anywhere and anytime. Photo, video, yung tulad ng sinabi ko, PowerPoint, docs, and scheduling of posts. So, yun nga, helpful siya sa mga social media managers, no? Yung scheduling para imbes na mag-insert pa sa hiwalay na social media calendar, pwede na directly Canva to Facebook or Instagram, ganun. Okay. Okay, so next naman is yung mga dapat nating i-consider or malaman before deciding. Siyempre, design fundamentals. Ayan. And sorry lang kung medyo maingay. Okay. So, una is brand identity. So, ito yung visual elements ng isang brand, no? Name, logo, overall design that represent a company's idea or personality. So, it aims to create a memorable or recognizable identity for a product or service. So, ayun, dun na pumapasok yung marketing. So, in simple terms, ito yung paano tayo nakikita ng audience natin. So, halimbawa, magulo yung designs natin. So, pwede nilang maisip na, ay, baka magulo rin yung company na to, ganun. So, syempre, bounce points na yun sa atin, ganun. And bawal tayo ng customer, possibly. And if gusto mo makita, another example, if gusto mo makita ka bilang masayahin, then dapat mag-communicate mo sa iba na masaya ka using your design. Yan. So, long story short, align your design sa brand identity mo or ng company mo. Okay. So, next naman ay mga elements na nag-fall under brand identity, no? So, layout onwards, yan. Kasama pa siya sa brand identity. So, number 2, layout. So, syempre, foundation to ng design siya. Since it gives our design structure. So, it is the arrangement, organization of elements within a space. So, in simple terms. So, things to consider, no? Number 1 sa pag-layout is group related items. So, I think the term for that is proximity, no? So, syempre, make sure to group elements na magkakapareho and maglalagay tayo ng divider or space para ma-emphasize natin yung ibang set of groups naman. So, hindi ito para maintindihan agad yung design natin ng mga makakita ng design. Yan. And number 2, use white space. Yan. So speaking of divider space, let's talk about white space. In other words, negative space siya between the elements. So ito yung nakakapag-distinguish ng mga groups ng elements from each other, and it gives room to breathe then para sa mga nakakita and syempre yung sa elements na sa design. No? Pag masyadong kakadikit or walang space, di ba parang ang sikip, ang cluttered tingnan. So malaking tulong yung white space. Yeah. Then, and for examples, no, mamaya let's give an example for later sa ating workshop. Number 2 is align everything. Ayan. Use rulers, please. Ayan. So, also, kung gamit kayo ng Canva, no, may automatic naman siyang violet line sa Canva na pwede rin nating magamit. And
Okay. Pakita ko lang din real quick. Nakita ko ba yung screen ko? Okay. So, kung makikita nyo dito sa file, just click File Settings and Add Guides. Ayan. So, nakaset na. Yung makita natin yung may mga rulers tayo pwedeng ilagay na pa ganyan or pa ganyan. Then, yun yung pwede natin gamitin to align yung mga elements natin. Okay. And ayun din, may makita rin tayong mga automatic na violet lines sa Canva, and we can use that also. Okay, so, ayan, super convenient. So siguro best example dito yung nung elementary tayo or even hanggang college, di ba? We use rulers sa paggawa ng projects. Tapos yung kung may subject rin kayo na drafting, no? Di ba? Ang halaga na paggamit ng rulers. Yan. So magagamit din natin yun sa design. So hindi lang siya basta-basta. Okay. Then, next is emphasize. Ayan, emphasize. So dito natin makita yung difference ng one element to another. Kumbaga sa tunog, merong mas mahina, merong mas malakas. Ayan. Another example is yung paggamit natin ng highlighters. Ayan, kung mababalikan nyo rin or kung siguro student kayo ngayon, no, we use highlighters or nilaline natin yung mga notes natin. Ayan. And di ba, pag may nakita tayong libro na may highlight yung isang word or sentence, yun agad yung nakikita natin, yung eye-catching talaga, di ba? So, ayun yung agad na pinupuntahan ng mata natin. So, ibig sabihin, ayun yung dapat una nating makita kasi something important siya. Kaya nga siya hinighlight. So, and it helps the audience din kung saan mag-start at mag-end ng pagtingin sa design. So, sa design, yung ways natin to emphasize is uh, to make the element bigger or may solid background, ganun. And if text, make it bold or in different color, no? And from bold siya from other texts. And usually, iniiba rin yung color, no? So, sa design, usually ginagawa nilang red or something more brighter than the other texts or elements. Then you can also ibahin yung shape, no, to emphasize an element to another. Okay. So next is typography. So ito yung style or yung appearance ng isang text, no? Or kung mas alam natin na term is font. Bale, this is how we work with fonts, no? So may iba-ibang font styles, may serif, so yung parang fancy fonts na kumbaga yung alam natin term is yung may mga buntot na fonts, ayan. So good siya for magazines or anything na fancy ganun. And sans serif naman is yung walang buntot or um, in simpler terms, typical use sa internet kasi ano siya, basic fonts siya. So yung as in sobrang plain and basic madaling basahin. And meron ding tinatawag na display fonts, no? So ito yung mga fun fonts, script or got, fancy fonts, ganun. Mostly ginagamit for mga art-related stuff, ganun, or mga pang-kids na design. Yeah. And kaya importante to know muna yung purpose or idea or message na gusto mo iparating para makapili tayo ng tamang font. Yeah. Okay, next is color. So, vital part ng design, no, can be used to emphasize, tulad nga ng sinabi ko kanina, can show emotion. Example, if summer yung design mo, ganun, yung unang maisip natin is araw, di ba? So, syempre, we will use yellow, orange, ganun. And tip ko na rin dito is, wag gumamit ng colors na masakit sa mata if unnecessary. So, pwede naman i-mute down yung colors sa pag-edit. Yan. And kung nalito rin kayo sa pagpili ng colors, no? Pwede nyo rin i-consider yung pag-aral ng color theory and kung familiar kayo dyan. Or simply looking at the color wheel. So, we won't dig much into dito, no? Since we're just talking about the basics. But in simple terms, color theory is a study of how colors work together. Yeah, and how they affect our emotions or perceptions. So to make it more simpler for you guys, pwede kayo straight up mag-search ng color palette sa internet actually. Kunwari, pinapadesign ka ng
about summer poster, ganun. Pwede nyo i-type summer color palette. Ayan. Kaya kung about sad naman, malungkot naman na poster pinapagawa sa'yo, ganun. You can just type in sad color palette. Yan. Then, you can just eyedrop tool nyo lang yan diretso sa inyong design para makuha nyo yung colors. Tsaka you can use colors na rin na uh, maisip mo agad when you hear a theme. Ayan. Kasi usually, di ba, pag we hear Christmas, red and green agad yan makita. So, yun, may dalawa ka na agad na color combination. Pag New Year, red or yellow, yan. Kaya pag Halloween, black or white, or black or orange. Yan, kasi di ba, parang related lagi yung Halloween sa pumpkin, gano'n. Tapos syempre, parang about sa mga patay, ganun. So, syempre, black or darker colors or scary colors, yan, scary fonts when we're using post elements for a Halloween design, di ba? Okay, di ko ito napalitan yung number, sorry. Okay, so next is images or illustrations. So, more than aesthetics lang yung images or illustrations, no? Mahalagang part din talaga to sa design natin. So, it is something that hooks the audience then, like how emphasis works, no? By using the right images, we can make the right impression. So, kaya mahalaga talaga na high quality yung images and illustrations natin, no? Mamaya magbibigay ng examples kung saan kayo makakuha ng high quality pictures yan. And syempre dapat sakto sa design na ginagawa mo yung mga images or illustrations nga na gagamitin mo. So, halimbawa if about buildings yung design mo, basta nagbebenta ka ng building, kunwari, nakalimutan yung term, gano'n. Syempre maglalagay ka ng building na image or illustration sa poster mo, di ba, kung gusto mo magbenta ng building. So, syempre, need mo ng building na design. So, di ba? Parang simple logic lang. Okay. Yeah, next naman is design tips. Ayan. So, okay. Okay, next, first one is know your brand kit. Ayan. Not sure if alam na ng lahat yung brand kit, no? Pero, ayan. So, just to define the brand kit, so collection siya ng mga visual elements that defines a brand identity. And so connected siya kanina sa nabanggit ko, no? But the brand kit is just a collection ng mga elements na yan, mga nabanggit natin kanina. So usually in a form of presentation siya or na may description, no? Or nakalagay siya sa isang folder lahat ng mga elements, mga logo, pictures, or fonts, yan. So usually yung ibang companies may brand kit na. So usually yun na rin yung ginagamit mo if kunwari nag-apply ka sa isang company. Yan. Tapos ikaw yung designer. So just kindly ask kung may brand kit sila, ganun. If wala, you can make your own. Ayan. So, yan, yes, fine. Sorry, balik lang tayo. So, yung brand kit is parang design guide siya ng isang company or siguro ng isang tao. Yan. Isang identity. So, doon tayo mag-base sa mga design. Parang nandun na rin yung color palette ng company. Ganun. Kung ano yung colors na ginagamit nila, kung ano yung nasa logo. So, ayun yung like paulit-ulit natin gagamitin sa design. Kasi kung kahit kung may mga designers na rin dito doon, nakakapagod kasi yung araw-araw mag-iisip ka ng bagong design, bagong set of colors, fonts, yan. Kaya kaya nagawa yung brand kit is para may guide na kayo na yun na yung gagamitin niyo sa araw-araw. Yan. Okay, next is be inspired, create a mood board. Ayan. So meaning arrangement of images lang siya that evoke a certain feeling or emotion. So pwede kayo gumawa ng mood board sa Pinterest, no? Just make a board there, tapos isave nyo na, mag-search lang kayo ng mga images, and then isave nyo doon para like may internet folder kayo na mood board. Or you can just create a separate file, project file, no? Pwedeng sa Canva, ganun. Or even just simply saving it sa desktop nyo, kuha kayo ng folder, ganun. So,
So, bali ano siya, collection siya ng inspiration mo. Yan. Inspiration mo ng design. So, possibly, parang nag-iisip ka ng, gusto ko mag-design na, music festival poster, yun. So, you can search sa internet or sa Pinterest, ganun. Type ka lang ng music design poster and marami ng mga nagawa na doon. Then, you will save it lang. Then, ayun na yung pagbabasehan mo ng design pag nag-design ka na. Diba? Bale, parang may inspiration board ka lang. So, mood board. Then, yan. Stack on stocks or DIY and use cheat sheets. Ayan. So, sa stocks, we can search sa internet with free resources to use. No? Just make sure lang nga na free ito kasi to avoid copyright issues. Tsaka parang awa niya, don't get images straight from Google or Pinterest, ganun. Nagagamitin nyo for commercial use or and commercial use, yes, commercial use. Okay, kukuha na directly doon. Pwede lang for inspiration, save mo, ganun. Pero wag mo gagamitin tapos yun ang gagamitin mo sa design for a client. Then big no-no yun. Kasi usually malabo yun and baka hindi free for commercial use nga, baka ano ka pa, baka makulong ka pa dahil doon. So, yung free sites no, na pwede kong mabigay sa inyo is Unsplash, Pexels, Freepik, and PNG3. Yun. So, mga free sites siya na pwede nyo pagkuhaan ng mga high-quality images na free to use. Ayan. So, ayan. Type in ko lang para ma-save nyo at magamit nyo in the future. Yeah. So, halo-halo na yun, may images, tapos yung sa Freepik and PNGT, may mga symbols na rin siya, elements. Yeah. So, hindi lang siya pictures. Pwedeng maggamit. Then, sa DIY naman, anything you can see is pwede natin magamit sa design, no? So, as in lahat ng pwede nating makita sa paligid. So, kunwari if may specific kang hinahanap na image, pero wala kang makita sa mga free sites na nabanggit ko, you can simply do it in your phone. Ayun. Gamitin mo yung kapatid mo as model, di ba? Ang simple. Or kung naghahanap ka ng texture, yan, pwede ka mag-picture ng pader na may magandang texture. Ayan. Tapos lapat mo lang sa design mo. And yung babaan mo lang yung opacity, ganun, para maging texture siya or even background. Ayan, pwede mo siyang maging background. Then, ay, kunwari, naghanap ka ng picture ng may hinahawakan na baso. Ayun. If wala kang specific na mahanap, then do it yourself. Ayun, hanap ka sa bahay niya ng magandang cup, tapos picturean mo sa magandang background while using your phone. Yan. So, sobrang daming resources. Tsaka pag ginawa mo pa to, di ka pa makukulong kasi own image mo siya. Yan, diba? Own resources mo siya. Okay. So, sa cheat sheet naman, basically, set to ng, or listahan to ng mga sizes, ayan, ng mga designs natin. So, you can search lang sa internet ng 2024 cheat sheet, ayan, or marketing cheat sheet. Ayan, so, nandun na yung mga sizes na kailangan nyo sa pag-design. Ayan, kumari, kung kailangan mo ng poster para sa ganito, or yung tamang size para sa paggawa mo ng design para sa Facebook, ayan, para wala yung tamang design na makikita agad siya sa phone, ayan, kasi may specific designs yun. So you can just search cheat sheet there. And maganda 2024 kasi ako parang for some reason nag-iiba siya. So yun. I think pag nagre-redesign ata yung Facebook or yung other social media accounts or social media platforms, no? So yearly halos na iiba-iba. So make sure lang na relevant yung mga sizes natin. Yan. Then, never stop learning. Ayan. Cliche man, pero yun, never stop learning talaga yung mabibigay kong design tips sa inyo.
So if eager ka talaga about something, no, 'di ba usually doon lang tayo nakatutok, ganun. Sobrang passionate natin about doon. Ayan, told ko, graphic design is my passion. Ayun, hanggang sa nagiging prison na siya dahil uh, masyado na akong passionate masyado. But syempre, we do other things din, no? Diba, may pamilya tayo, may work tayo na iba, ganyan. May iba tayong priorities. So, kaya I suggest, since yung mga tao, no, lahat naman siguro tayo nakababad sa phone, ayun. Might as well fill it with something you like that gives inspiration. Ayan, di ba? So, yung ginagawa ko, I follow designers sa social media and or nanonood ako ng tutorial videos during break time. Ayan. And pwede mo rin ma-practice yung mga natutunan mo kapag may off days ka na. Or, yun nga, you can follow designers. Um, yung mabibigay ko sa inyo yung top favorite ko si Kel Loren, ayun, tsaka si Elliot. So, YouTuber sila, and sa Instagram rin. Ayan. Usually yung mga designers kasi nasa Instagram kasi doon yung audience nila. So, and you can just search there, follow them. Alam mo yun, para kahit wala kang time to practice or learn, for sure may time ka mag-phone. So, if nag-follow ko ng mga taong ganun, you can uh, consistently feed your mind ng mga design tips, design ideas, nagiging creative ka pa rin in some way, di ba? So, yeah. top, top tip ko. Okay. Yeah, tips to earn by designing naman. Okay. Yan. So, number one tip ko is be seen. Be seen. Be seen. So, yun. Create a portfolio. Yan. So, pwede siyang digital or physical. So, kumbaga sa designers, ito yung resume natin. Ayan. So, dito natin ipapakita yung mga nagawa nating design before. Ayan. So, ito yung pinapakita natin sa clients if you're freelancing, no? Or sa mga nag-hire sa'yo if you're applying for a corporate job na design related. So, dito nila makita yung kung align ba yung skills mo or yung style mo sa kanila, ganun. So, how to create one ba? So, usually, nasa websites natin ginagawa yung mga portfolio, no? Like Wix or Squarespace, yan. Yung iba nga sa Tumblr, no? And even sa Canva, ay may nakikita akong portfolio sa Canva actually. So, sobrang free to use lang, easy to use, and pwede mo pa ma-send kung kani-kanino yung link, no? Sobrang dali. Then, so yun, usually nandun na rin yung info mo, no? Hindi lang yung mga designs mo dati. So nandun yung info mo, experience, syempre, and yung mga naging designs mo in the past. So, yun nga, parang resume mo na talaga siya as a designer. Ayun. So, well, pwede mo na rin ilagay yung pricing mo doon. Yan, para all-in-one na makikita ng client mo or ng boss mo. Pricing, and if physical man, no, na portfolio. Although, usually, digital naman na lahat. Pero just in case, hanapan ka ng physical portfolio, no? You can just buy a clear folder. Yun yung ginawa ko dati. Then, print mo lang yung design mo sa magandang quality. Make sure lang na maganda yung quality para makita talaga yung details. Ayan. So, ayan. Be seen. Be seen. Number two is build your name online. So, make an art account and always post your design content and make it public, build your followers. Actually, ito yung napapansin ko sa ibang artists, no? Ibang designers na sikat ngayon sa online. Bale, parang nagiging influencer sila in a way, ganun, kasi nagbe-build sila ng name nila sa online. So yun nga, may account sila, lagi sila nagpo-post ng content doon, ng process nila, and it's public, tapos nagbe-build sila ng followers. Yan. Actually, by this, nag-start na pumasok yung mga clients mo, no? So, magsisimula sa mga kakilala mo yan. Yan. Mga nagpapa-edit sila ng, uy, edit mo naman ako ng birthday poster ko, ganun. Or yung mga so, pamangkin nilang, yung baptize. So, ayan. Then, hanggang sa
hanggang sa hanggang sa mga karating na rin sa mga kakilala nila. Yan. So, ganito rin nangyari sa akin nung high school, no? Nung nag-start ako mag-freelance. Yan. Although wala akong full-blown art account, but it helps talaga na simply putting your work somewhere na makikita ng iba. Kaya sa personal account mo, just post, ganun, or sa story mo. Ayan. Sorry kung medyo dumidilim na. Ano pa sila ng isang set? Okay. Then, number 3 is know your worth. Ayan. And lalo na if nag-freelance ka, please know your worth. Ayan. Share ko lang yung na-experience ko dati no, nung nag-aaral pa ako. Then, syempre medyo passionate ako sa pag-design, pag-edit, yun, arts. Um, may naging project ako dati na nagpagawa sila ng video and ng project nila. Ganun. So, parang halos 1 hour din yun. Yun. And alam ko parang 3 days ako hindi natulog. Dahil kaka-edit, ganun. As in, in-edit ko lahat, parang pagkakasunod ng videos, text, and gumawa rin ako ng parang simple logo nila para sa isang section ng video, ganun. And I was using Adobe Premiere that time din. So medyo mahirap siya gamitin, ganun. And, and pinahiram ko rin yung flash drive ko that time sa kanya. Nakipag-meet pa ako sa kanya para ibigay yun. So, ayun, namasahe pa ako, ganun. Ewan ko bakit ang bait ko nun. And 150 lang siningil ko after all that. Di ba? Like, what? Ayan, siya, ayan. Tsaka ko lang na-realize na hindi pala dapat ganun. Ayan, di ba? Kasi, actually, inisip ko, ay, student lang sila, tatlo lang sila in a group, ganyan. Without thinking na nagpapagod din ako na business ko yun. So, talagang know your worth talaga. Ayan. And ayun, okay naman sana for me since as a student lang yung 150 ganun. Tsaka wala naman akong ginagawa at that time. Ayan. Wala naman akong ibang priorities. Ayun. Pero hindi magandang practice to if halimbawa may binubuhay ka na ganun or binubuhay mo yung sarili mo using your art. So, kailangan know your worth. Yeah, when pricing talaga, no, dapat i-consider mo yung time, skills, resources na nilaan mo to come up with a good price. And nasulit for you, not just sa client. Ayan. So, minsan, kailangan natin maging selfish ng onte. Ayan. Para mabuhay tayo kasi lahat naman tayo ay nabubuhay. Ayan. So, pag corporate naman, no, also remember to follow your brand kit din lagi. Yung brand kit ng company, no. Kahit gusto mo kunwari, may certain style ka, kunwari, parang dark yung style mo, ganun, pa-artsy-artsy, or pamim yung design, ganun. Pero if seryoso yung company mo, kunwari, halos, ano pa, parang malaki pa yung company mo, ganun. Much better na wag mo na gawin. And just follow their brand kit. Yan. And if wala namang brand kit, no, yung company mo, kunwari nakapasok sa small company, ayun, tutulad ko, ikaw na lang gumawa ng brand kit nila. Tapos lalo na if ikaw lang yung designer, gano'n. Ang dami ng, what do you call this? Ang dami ng examples and templates sa internet, no? Just search brand kit and that's it. Pwede mo nang gayahin. Yeah. So, yung ginawa ko before starting a brand kit is alamin yung mission and vision ng company. Kasi doon tayo pwedeng doon natin ma-apply yung fundamentals and pag-usapan natin kanina to create a brand kit for the company. Ayun. Kunwari, yung mission ng company mo is to save cats, ganun, during summer. Ayun, halimbawa, ganun. Okay, may tagline sila na saving cats during the summer. So, syempre, yung ilalagay mo sa brand kit na gagawin mo is images or illustrations ng cats. Yan, it's either, kung artist ka, no, pwede kang gumawa for them, mag-drawing, or just search the internet ng mga free resources. Ayan. Then, syempre summer, no? So, ano ba yung maiisip natin pag narinig natin yung summer? Syempre, parang sun, gano'n, or beach. So, syempre, yellow, orange yung colors niyan. Kaya kung beach, parang yung sand color, gano'n. Or parang yung red umbrella na malaki, di ba? Ito yung pag nag-beach tayo, gano'n. Then, yeah. So, usually, another tip din, no, sa paggawa ng brand kit for a company if wala. No?
Usually may logo naman yung company nila. Imposibleng wala. So, ayan, pwede ka mag-base din ng color palette naman, no? Using their logo. Pati yung font na gagamitin, hanap ka ng similar dun sa logo nila, possibly. Or, much better, simple font lang din. Katulad ng sinabi ko kanina is simple font na pwedeng magamit sa lahat, usually sa internet. Ayan. Yung sans serif, yung super simple font lang. Ayan. Halimbawa, dito sa Blue Shirt, no, pinaka-audience namin is Filipino blue-collar workers. So, we always try na maglagay ng, sa images, no, we always try na Filipino or Asian na close to Filipino image, no, sa mga posters namin, ganun. And we make the design simple para mas hindi ma-intimidating or madaling maintindihan. Then ayun, syempre, blue shirt kami for blue collar workers. So, yung sa word blue, kung makikita niyo yung social media accounts namin, no, more on blues yung kulay. Yan. Okay. Yan. So, 5:43 na. So, and gising pa ba kayo? 19 na tayo ah. Yan. Sinong gising, sinong gising pa? Send naman kayo ng blue heart emoji. Ayan. Okay. So, let's have a game. And thank you, Sir Roel. Imus chapter. Wow. Thank you, Miss Rosalie. Ayan. And thank you, Melina, ang ating host, Hazel, Mary Rose, ayan, Sir Ander. Sam. Yes, ayan, let's play a game lang ah. Ano kayo? Pag-ready kayo sa chat box. Ayan. Ayan, hello po, Miss Rochelle, Myra, Trixie. Yan. Thank you for sending ng mga blue heart emojis. Ayan, sa layout, kung nakinig kayo kanina. So, you know, we use lines, space. Ayan. So, pili kayo. Tingin nyo, saan sa dalawang images na to yung gumamit ng layout? Type 1 or type 2? Ayan, pili kayo. Yan. Yes, tama 2. Yan, layout. And review lang natin layout, no? So, yan, sa group yung items together, gumagamit ng white space. Yung white space, hindi literal na white space, ha? Bali, negative space siya, and empty space siya. To give the elements room to breathe. Ayan. And so, gumamit rin ba ng alignment? May gamit rin bang emphasize? Ayan. Ayan. So, ayan, analyze natin. So, group yung items. So, ayan. So, makita natin. Hopefully, nakikita niyo yung cursor ko. Ayan. So, nasa gitna yung elements. Yan, magkakasama yung food. Yan. Tapos dito, yung text. Ayan. So, super delicious. So, pinagsama niya yung kung ano ba to ating tagline. Food menu, gano'n. And malaga rin sa design yung may other important elements. Ayan. So, gumamit siya ng, ruler for sure dito. Yan. So, may line siya na pa ganyan. Unlike dito na parang medyo cluttered. Yan. So, yan. So, pag-emphasize din, no, kung makita nyo, food menu agad yung nakita natin. So, tama yung paglagay niya ng emphasis. So, ginawa niyang brighter color than the background. So, yellow. Ayan. Okay, next. And thanks sa mga sumagot. Ayan, sa typography naman. Kung, di ba, kung naisip niyo restaurant, sabihin natin fancy restaurant. O, anong font yung mas better na gamitin dito? Type 1 or type 2? And for restaurant, sabihin natin fancy siya, sa Italy, gano'n. And type 1 or type 2? Ayan, di ba kung makita natin, mas better yung type 2. Ay, sorry, yung type 1. Ayan. Kasi sobrang simple lang, yun nga, serif siya. Parang ang classy tingnan. Unlike dito sa 2, kung makita niyo parang ang bubble niya. Tapos usually nakita natin itong font sa pang kids design. So, ayan. Siyempre, yun nga, review ulit natin, no? So, ito yung style or appearance sa isang text na malalaman agad natin kung ano ba talaga yung
font na yan. Para saan ba yung font? Ayan. Tapos makikita agad natin yung purpose or idea ng ng product or yung company using the font. Ayan. Yan. Next, color. Tingin nyo sa, alin dito yung mas tamang paggamit ng color? Yan, type 1 or type 2? Yan, yan. Thank you sa mga sagot. Yan. And okay, Vicious. So, yun nga, review ulit. So, vital part ng design. So, dapat yung colors is magkaka-pareho or ano ba tawag? Parang align siya with each other. Yun. And again, it can be used to emphasize then, no? So, yan, kung makikita nyo dito sa one, ang bright, tas ang daming text na, parang di mo alam kung saan pupunta yung mata mo. And by ang dami pang ginamit na colors, no? Tip rin pala, no, when designing, at least 2 lang dapat yung colors kung as much as possible. Ayan, 2 or 3, yan. Para hindi siya masakit sa mata tingnan or parang magulo, yun. So, kung makita nyo sa one, ang daming ginamit na colors, tapos hindi pa masyadong mabasa. Ayan. Ayan. Habang dito sa 2 is, more simpler siya. 2 colors lang, no? Ayan. And ginamit rin yung colors to emphasize. Ayan. So, yung marketplace. Since guide siya for marketplace. Ayan. Okay, design workshop. Okay. And super saglit lang to, no? Since malapit na pala tayo mag-time. And pakita ko lang sa inyo yung process ko short process ko sa pag-design sa Canva. Ayan, so, ayan. I think may mga naghahanap ng work dito, no? Since we are blue shirt work nga naman. So, parang short tutorial na dito sa paggawa natin ng resume, no? Actually, maraming free templates sa Canva na pwede nyo magamit. Just search resume. And pwede nyo, ayan. Then palitan nyo na lang yung image. Alisin nyo yung ibang elements yan. Palitan nyo ng personal information nyo, syempre. Ayan. Then, as much as possible, yung mga kailangan lang na elements, no? And kung naka-attend kayo ng module 1 namin, ayan, na-master nyo na siguro yung resume writing. Ayan. Then, poster din sa, yung ginagawa namin, no, sa hiring poster. Ayan. Sobrang simple lang, just search ng mga design templates dito din. Ayun, palitan nyo na directly. Kung kunwari nag-aabot ka ng time or may iba ka pang task. Yan, usually yun yung mga ginagawa namin. Palitan mo lang ng elements na yun nga, from your brand identity. Yan, kunwari. Ito, parang palitan mo ng logo. Ayan. So, ayan. Then, makikita rin natin dito na they use yung colors and alignment. Ayan. So, let's see kung nalala ko ba yung paglagay ng ruler. Yan. So, nakita natin gumamit sila ng ruler. Okay. Give back the floor to our host. Thank you so much. Ayun. So, thank you, Lindsay. So, marami na naman kaming natutunang tips o baka tulog na kayo. So, mag-send naman kayo ulit ng heart emoji. Ulit ng isang blue heart emoji. Ayun. Thank you ulit, Miss Rowena. Super active po natin. Ayun, madami pa nagsisend ng heart emoji. Salamat sa lahat. Okay, so, and again, ang Blue Shirt mobile app ay isa sa tools na pwede niyong gamitin para makahanap agad ng trabaho. Pwede niyo scan o screenshot ang QR code na nasa screen o sundan lang ang 4 na simpleng steps na ito. So, una, mag-download. Pangalawa, mag-register bilang job seeker. Pangatlo, mag-upload ng resume. At pang-apat, syempre, mag-apply po tayo. Kung may nalilito pa po kung paano mag-register sa Blue Shirt mobile app, ayan, may isa kaming short tutorial video
So share lang po ulit namin yung iba naming job opening sa Blue Shirt mobile app. So urgent hiring po kami dyan. So check nyo na po ang app namin. So nasa screen po ulit ang listahan ng mga trabaho at kung paano po mag-apply. Sa app makikita po ang full details kaya download na po or send your resume to eunice@blueshirt.work. Again, munting paalala lang po, huwag natin kakalimutan na mag-download ng Blue Shirt mobile app at mag-fill up ng feedback form para makakuha po ng e-certificate. Yun. So lahat po na nag-fill up lang ng ating feedback form ang makakatanggap ng e-certificates. So isasend na lang po namin ito sa provide niyong email. Muli, ang makakatanggap lang po ay ang mga sumugot ng feedback form kaya mag-fill up na po kayo. Ayan. So, tapos na po tayo mga ka-Blue Shirt and let's stay connected po. I-follow nyo kami sa aming mga social media accounts. So, i-search nyo lang po ang Blue Shirt Work PH sa Facebook, TikTok, at YouTube. Ang Blue Shirt Philippines naman sa LinkedIn at www.blueshirt.work para sa aming official website. So, wag rin pong kalimutan na i-download ang Blue Shirt Stronger Together mobile app para makahanap ng trabaho dahil sobrang daming urgent hirings po doon. So, kita-kit sa susunod na free online training mga ka-Blue Shirt. Bye-bye po!